Alright, Reaction TV page ang babalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Mantakin po ninyo ha. Si Marcos Jr. nagpunta ng UAE. Inindyan po yung mga OFW. Marcos Jr., bakit hindi ka nagpakita sa mga OFW? Ayan po, UAE to welcome Philippines President Marcos on November 26 for one-day state visit. Marcos Jr. begged for understanding of his kababayans in the UAE as he would not have time to meet them. Nananawagan po ako sa lahat ng mga OFW, kapag nagpakita naman sa inyo si Marcos Jr., huwag nyo siyang iinsultuin. Gusto po ninyong mabasa kung ano po yung sinasabi ng mga sa comment section ng mga OFW? Ayan po, sigurado pag nakipagkita siya, may insulto lang ng OFW. Alam na yan na maraming galit lalo na dito sa Saudi. Nakakahiya ka, Marcos Jr. Hindi ka nagpakita sa mga kababayan mo. Isang beses ka lang pupunta ng UAE. Ayaw mo pang ipakita yung mukha mo. Ayan po, 90% of OFWs voted BBM because of BP Sara. Isa ako sa sising sisibat ko to binoto high. No need to meet you. Di ka welcome sa mga OFW, baka batuhin pa yan ng itlog. Kawawang Marcos Jr., mga kababayan niya kahit gusto niya makipagkita ayaw. Siguro ang katotohanan po ay tanggap na po ni Marcos Jr. Ayan po, Mr. Jr. begged for understanding of his kababayans in the UAE as he would not have time to meet them. Woo! Hindi totoo yan. Naniniwala ba kayo mga OFW na wala siyang time sa inyo o talagang natatakot siya sa mga OFW? Palagay ko ni isang OFW walang may gusto dito kay Marcos Jr. Ano? Mag-comment nga kayo sa comment section kung gusto nyong makita sa Hong Kong, gusto nyong makita sa London, gusto nyong makita sa Saudi Arabia, gusto nyong Saudi Arabia talaga yun, no? Gusto nyong makita sa Kuwait, gusto nyong makita sa Japan, gusto nyong makita sa China, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Taiwan, gusto nyong makita sa Europe, gusto nyong makita sa USA. Sige nga po, mag-comments kayo sa comment section kung gusto nyong makita ang pagmumukha ni Marcos Jr. Kawawang Marcos Jr., papasyal siya sa ibang bansa, hindi siya welcome sa kanyang mga kababayan, wala silang pakialam sa kanya. Ayan po, ito yung Pangulo walang kwenta, pati amo ko sukang-suka. Sa'yo, una pa lang, sabi ng amo ko, bakit ikampanya yan? Anak ni Marcos na mag-trader lang din yan sa mga Duterte. Tama nga yung amo ko, Chinese, di ba? May drug test muna kasi doon. Kawawa naman si Marcos Jr. Ano? Ba't kayo ganyan mga kababayan? Papuntay, wag nang aksayin ka lang sa oras namin. Wala kang silbi, inutil kang presidente ka. Pangulo ka lang ng Pinas, hindi Pangulo. Ayan o. O yun, nagmura na. Naku po. Ayan po, wala daw pong time sa kanya. Wala daw pong time. Hindi ko alam kung saan bansa pupunta to at makikipagkita sa mga OFW. Hindi ko po alam kung makikipagkita siya. Ayan po yung bisita niya. O ayan o. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. will embark on one-day working. Di ba? Wala siyang time kahit 5 minutes lang. Kahit 15 minutes lang. Di ba mahilig ito sa mga party-party? Bakit yung mga kapwa Pilipino niya na bumubuhay ngayon sa Pilipinas, walang iba ang ating mga bagong bayani, ang mga OFW, ang Reaction TV PH po, nire-recognize po lahat ng mga OFW. Kayo po ay hindi bagong bayani. Kayo po ang pinakabayani sa panahong ito. Sa panahon po na ang bansa ay dumadanas ng kahirapan at pagsubok, ang mga OFW lamang ang bumubuhay sa ekonomiya natin. Kaya kayo pong lahat ng OFW, saludo po ang Reaction TV PH ng dalawang kamay, dalawang paa, pati apdo, puso, bituka, balon-balunan, lahat po ay sumasaludo sa inyo.
ang Reaction TVPH. At itong si Marcos Jr., ayaw niya kayong makita o takot siyang makipagkita sa inyo dahil walang pupunta o kaya naman pag pumunta, may dalang kamatis tsaka itlog, baka uulamin doon. Hindi ko po sinabing babatuin siya ng kamatis tsaka itlog. Sabi ko uulamin ninyo doon. Pero bago po tayo magpatuloy sa napakagandang usapan natin, wag naman po kayo mag-atubiling mag-subscribe. Ayan po, Reaction TVPH, thank you President Mayor Rodrigo Roa Duterte, na kung saan nakuha na po natin ang silver play button na pinangalan po natin sa ating mayor. At ang pangarap po natin ay makuha natin yung gold play button, kaya makibahagi ka na sa aking misyon na makuha yung gold play button. Wala kang ibang gagawin kundi mag-subscribe, i-like at importanteng i-share ang video na ito para makuha natin at ihahatid po ng Reaction TVPH yan doon sa Mindanao ng personal at iaabot po yan sa ating Pangulong Duterte. Kaya subscribe ka na. Ito, tuloy na natin ang usapan kay Marcos Jr. Mantakin po ninyo yan ha. Meron pa pong mga balita mga kababayan na palagay ko po ay medyo malulungkot kayo at yung iba naman ay medyo okay lang kasi sanay niya. Sanay na po. Mantakin po ninyo si Pangulong Duterte doon sa uli niyang press conference, ngayon po ay pinaiimbestiga na naman ng DOJ at nagsalita po si Manong Bersamin nang wala sa hulog. Di po ba? Kaya dito po sa Reaction TVPH, tayo po ay patuloy na susuporta sa mga Duterte dahil ang Duterte po sila lamang ang pag-asa natin na maisaayos ang ating bansa. Mantakin po ninyo, tingnan po ninyo ang Kongreso kung anong ginagawa nila ngayon. Ngayon lang ay meron na naman silang kinontempt. Yan po ay walang iba kundi ang ex-mayor ng Mayor Mexico Pampanga. Ang nag-contempt po niya, siyempre, none other than Mr. Paduano, the man in contempt. Mantakin po ninyo ang ginagawa nila sa ating bayan ngayon. Iimbestigahan po ang Pangulong Duterte sa kasong sedisyon. Ngayon po ay meron na pong nakasampang kaso laban na naman kay Madam Inday Sara ng PNP dahil sa pag-stop niya na madala doon sa correctional itong si Atty. Zulaika Lopez. Doon, nung sinakay siya doon sa ambulansya, ay pinalipat niya po doon sa kabilang ambulansya. Pangatlo, meron na namang investigasyon. Meron pong investigasyon sa NBI na kung saan sinabi daw ni Madam Inday Sara ang salitang assassin. Wala naman po siya sinabing assassin. Di po ba? Sinabi daw niya na may plot na pagpaslang dito sa nakaupong bangag. Wala naman. Ang sabi lang niya, pag siya ay nagurgur, magugurgur sila. O, di ba? Pag nagurgur sila, doon yung sa kasuhan. Pag nasa ano na siya, nasa 6 feet below the ground. Ngayon, bakit ayaw na ayaw po ni Marcos Jr.? Bakit ayaw na ayaw niya makipagkita sa mga OFW? Kayo pong lahat ay mga OFW dyan. Gusto po ba ninyong makita si Marcos Jr. kung saan kayo nagtatrabaho? Hindi po ba ninyo ikinahihiya ang presidente ninyo yan? Nakikita po ba ninyo yung presidente ninyo? Hindi po ba kayo proud? Ay, ang tanong pala, hindi po ba kayo proud sa presidente ninyo? O baka maraming nagsasabi dyan sa ating mga OFW na hindi nila presidente ito? Na wala silang presidenteng isang ngagba. Bakit hindi kaya magpa-political test ang tao na to para manahimik na tayong lahat? Simple lang naman, sir. Huwag kang gumamit ng 3 to 5 months. Kaya lang, pag hindi ka gumamit ng 3 to 5 months, baka tumakbo ka ng ubot-hubad. Baka hindi ka na makausap ng maayos. Ngayon, kung hindi ka naman talaga gumagamit, walang re-withdrawal, di ba? Puro deposit. Mga OFW, wag naman kayong ganyan. Wag nyo namang gipitin si Marcos Jr. sa inyong pagmamahal. Wag nyo naman siyang ikahiya. Walastik, nasa ibang bansa ka, pag binanggit ang presidente mo, yung pagmumukhang yan, ay nahihiya ka, di ba? O ang tanong, nahihiya po ba kayo? Gusto po ba ninyong mapanood si Paduano kung paano niya kinontempt yung mayor ng Mexico?
Malupit po. Umandar na naman yung pagka-contempt man niya. Pero bago po yan, wag po tayong mag-atubilin na patuloy na sumuporta sa ating pag-asa na si Mayor Inday Sara Duterte, na si Vice President Inday Sara Duterte, na sa kasalukuyan buong lakas ng mga liberal, mga dilawan, buong lakas ng mga pinklawan, buong lakas ng mga nasyonalista, mga lakas NUCD, buong lakas po ng mga loyalista ay iisang tao lang. Yung tinatawag nilang ano ba yung partido ni Madam Inday Sara, ugpong ng pagbabago. Mantakin mo, Marcos Jr., pag may nangyari kay Madam Inday Sara, magbabaybay ka rin. Kaya kung ako sa'yo, padalan mo siya maraming security, di ba? O kaya bigyan mo siya yung gusto lang niya. Anyway, mga ka-reaction, hanggang dito na muna ang ating reaction. Panoorin po natin sa Paduano kung paano yung chinyap-chap yung mayor ng Mexico. Alright. Ito na po. In 5, 4, 3, 2, 1. Paduano, pasok! God bless you all. Ito na po si Paduano. I have warned you, pasensyahan po tayo. I move to cite in contempt, Mayor Tumang. Your Honor, can I explain po para makuha niyo po yung point ko? Sandali po. Please po, Your Honor. Sandali po, you're not yet recognized. Mr. Chairman, once again, I move to cite in contempt Mayor Tumang in violation of our Section 11, Paragraph B. Refusal and evading to answer questions of the members of this committee. So move, Mr. Chairman. Your Honor, can you please give me a chance to explain? Hindi po kasi ano yung exact gusto niyong Mr. Chairman, the question is very simple. Just a 1-minute suspension. 2017. Mayor Tumang, do you personally know Willie Ong? Hindi po, Your Honor. Do you personally know ADT Yang? Hindi po, Your Honor. But Mr. Chairman, would with the indulgence of the Honorable Luis Ro. Yeah, okay, please proceed. Thank you, Mr. Chairman. Mayor Tumang, Yes po, Your Honor. for the information of everyone, ito kasi pong question of the drugs and the acquisition of properties ng mga foreign national form part of my reso dun sa public accounts. Kasi public accounts na lang pinagsimulan nito na it was forwarded to this Quadcom. But the issue about some properties, transactions of Mayor Tumang, in which, ilang beses ka naman na-dismiss, Mayor? Ilang beses ka na na-dismiss? Yung dismissal order mo? Ilan? Once lang po, Your Honor. Once ka lang na-dismiss? Yes po, Alam ko Your- dalawa. Are you telling the truth? Mayor Tumang, ganito lang po, I just want to warn you. You're under oath once again in this Quadcom hearing and you're being asked by Congresswoman Luis Ro. Please, don't lie. Your Honor, yung pong yung previous po, na-reverse po yun. And then, Yung okay. 2022. And then po, 2023, last August po, yun po yung last ko pong dismissal. Under appeal. Yes po, pending appeal po. Pending appeal. Now, Mayora, ganito lang po, you're being asked if kilala mo si Eddie Yang, kilala mo si Tuma, kilala mo si Billy Ong. I just want to tell you, we have already discussed it in the Committee on Public Accounts. And please, answer the query of the members of this committee truthfully, or else I will show you the proof. Yes po, Your And Honor. if you're lying, I will cite you in contempt once again, Mayor Tumang. Thank you, Mr. Chairman.
Mayor Tumang, ulitin ko po yung tanong. Do you personally know Willie Ong? Your Honor, hindi ko po personally kakilala si Willie Ong and Eddie Yang. Pumunta po sa munisipyo, doon ko lang po sila nakilala dahil nag-inquire na bibili po silang lupa. With your statement, Mayor Tumang, it appears that you personally know Willie Ong and ADT Yang. Because when you said they came to your office, approached you, and told you that they are going to buy lands, Doon ko then lang it po- means that you were able to personally Yes po. meet with these two individuals. Tama po ba? Yes po, namit ko po sila sa munisipyo. In other words, you personally know Willie Ong and ADT Yang. Are you aware that Chairman, once again, Mr. Chair, this will be the last. Mayor Tumang, you're lying. Hindi po, Your Sandali Honor. po. Let me finish. Please don't answer. Don't talk unless you are recognized by the chairman. Mayor Tumang, sinabi mo hindi mo kilala personally si Willie Ong at saka si Eddie Yang. Si Eddie Yang, hindi mo kilala? Nakilala ko po, Your Honor, nung pumunta po sa munisipyo, nagpakilala po sila, Your Honor. Sandali, yung sa munisipyo lang ba? Yes po, Your Honor. Yun lang. Oh, now, eto Mayor Tumang, nagsisinungaling ka. Di ba naimbitahan kayo doon? Sa China? Yes po, At Your Honor. kasama niyo si Eddie Yang? Yes po, Your Oh, Honor. now you're telling me that sa munisipyo lang? Nung Don't lie. You're lying. Hindi- Anong hindi? May mga picture kayo abroad. ah, You were invited and you represent Mexico, Pampanga in that travel with Eddie Yang. And it's Eddie Yang that introduced all of you, and that includes the former governor and the governor to the ambassador. yes po, Your Honor. Oh, ngayon, di mo kilala? Mr. Chairman, Hindi ko lang po with that, Mr. Chairman, Is resumed. The parliamentary status is that before the chair declared the suspension, there was a motion to cite in contempt former Mayor Tumang. And let me finish first. And the former mayor has asked the committee to listen to his explanation. And in the spirit of fairness, we'd like to hear former mayor explain also his side. And perhaps he may be able to answer the queries asked by the members of the committee. So, Mayor Tumang, para po maliwanag, ang tanong po sa inyo kung kakilala nyo po si Eddie Yang. Ang sabi nyo po kanina, hindi. Yung pangalawang tanong, tinanong po kayo, ilang beses po ba kayo nagkita, nagkasama, nagkausap ni Mr. Eddie Yang? Ang sinabi nyo, isang beses lamang po sa munisipyo. Pero meron pong impormasyon na nagsasabi na magkasama pa ho kayo sa China. Pictures. At this is supported by photos. So, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na sumagot dun sa katanungan ng aming mga kasamahan. Para naman po, hindi naman po kayo hindi mapagbigyan. No? Ano po ang inyong sagot sa katanungan ni Congressman Paduano at ni Congresswoman Luistro? Thank you po, Your Honor. Hindi ko na lang po sinabing once ko lang po nakita namit si Willie Ong. Si Willie Ong po twice sa munisipyo po. Si Eddie Yang po, so many times. Pero yung first namit ko po si Willie Ong and Eddie Yang sa munisipyo po. And then, pagkatapos po noon, marami na pong series na nagkita na po kami ni Eddie Yang dahil bumili po sila ng lupa
Hanggang pumunta po kami ng China, in-invite po kami doon. Doon po lang po nakilala si Eddie Yang. Ang pinupunto ko po, hindi ko po personal nakakilala po. Namit ko lang po sila sa munisipyo. Pero so many times po nakilala ko na sina Eddie Yang. Pero si Willie Ong po, twice lang po. Chairman, kana eh. Yes, ito kasi yung problema. Alam ko na, sinabi ko na kanina, Mayor, pinagdaanan na to natin Dalawang committee, dangerous drugs at saka yung Mexico. But sabi ko nga, kaya kayo inibitahan dito, including your brother and all those research person from Mexico, Pampanga, because there is a motion, a resolution by me na yung drugs, no? Yung drugs at saka illegal acquisition of properties of Chinese national will be forwarded to this committee. Kaya hindi ka Mayor, ganito kasing style mo Pag tinanong ka ng isa, sabihin mo, sinabi mo kanina, hindi mo personal kilala. Sabi mo sa munisipyo, now when I ask you, yung China travel, inamin mo. Now, dinagdagan mo ngayon na several times because on record, during the committee hearing, you know personally Willie Tayang and Willie Ong. Mamaya papakita ko sa iyo na magkakilala kayo ni Willie Ong. Yes po, Your Honor. Ang style mo kasi, Mayor Tomang, sorry, pero yung style mo, bulok. Alam ko na yon. Pag tinanong ko isang tanong, sasagutin mo. Pag tinanong ko isa, sasagutin mo. Better you were asked if you knew personally Willie Ong and Eddie Tayang. That's why pinakontempt kita. Because you lied. Dito sa harap ng mga resource persons. Di ba he's lying? Sabi niya kanina, hindi niya kilala personal. Sa munisipyo lang. Ngayon, sinabi mo na ngayon, kilala mo si Eddie Yang, you met several times. Twice lang kayo ni Willie Ong. But I will establish to you that you have transactions with Willie Ong. And you will not make transactions with a certain person, especially kung hindi mo siya kilala. And you're lying. Di pa tayo umabot doon sa proof ko. Kaya, Mr. Chairman, sabi ko nga naglulukuhan pa tayo dito. Alam mo na, kabisado na namin to. Nako, Mayor. Bigyan natin ng With that, Mr. Chairman, my motion to cite in contempt, I've already cited the violation. Unless there will be a second or members of this committee will vote in the negative. Hindi po ako nagsisinungaling, Your Honor. Nandito, nakikinig ng mga resource person. Hindi po ako I nagsisinungaling. challenge resource persons present in today's hearing kung totoo ba na nagsinungaling siya o hindi. Alam ko na kasi, Mayor, yung sasagot mo. Ilang beses na po tayo nagkita sa mga hearings. Kaya nga na-contempt ka rin nung nakaraan, di ba? Yung mga sagot ko po, pare-pares lang po, Your Honor. Anong parehas? You're lying to your teeth. Hindi po ako nagsisinungaling, Your Honor. Mr. Chairman, anyway, sabi niya, it still stand, hindi siya nagsisinungaling. Once again, Mr. Chairman, I just like to manifest once again that my motion to cite in contempt Mayor Tumang still stands. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I second. Yeah, there is a motion to cite in contempt Mayor Tumang. And this was duly seconded. Hindi po ako Are there- nagsisinungaling, Your Honor. Are there any objections? Point of order. Point of order. So I will reiterate the motion. There was a motion to cite in contempt former Mayor Tumang for violating Section 11, paragraph
of the Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. And this was duly seconded by Congressman Akop. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Former Mayor Tumang is now cited in contempt. And we'd like to ask the Sergeant at Arms to please assist and escort former Mayor Tumang. Are there any other motions that you'd like to? Okay. So, any other motion? Mr. Chair, Congressman Akop. before I file or I move for the second motion, please allow me to explain why I seconded the motion of the Honorable Caraps Paduano. Please proceed. You have 3 minutes, Congressman Akop. Thank you. Ako po ay membro ng Committee on Public Accounts, Vice Chairman ng Committee on Dangerous Drugs, kaya alam ko po yung istorya na sinasabi ni Honorable Paduano. Why? Kasi religiously, nag-attend po ako ng mga hearings ng public accounts at saka kwan. Mayor Tomang, kung ano po yung style ninyo doon sa committee hearings, ganun po rin yung ginagawa nyo rito eh. Eh kung hindi ka nako-confront ng mga ebidensya na hawak ni Chairman Paduano, hindi mo inaamin. Inaamin mo lang pagkatapos na ma-confront ka na may mga ebidensya siya. Do not try to fool the members of this committee. Iisa lang po yung utak po ninyo eh. Napakaraming utak nandito na pinakikinggan ka at saka inobserbahan. Kilala ka na namin talaga eh. Di ba? Kung hindi sinabi ni Honorable Paduano na meron siyang pruweba na pumunta kayo sa China kasama itong mga taong ito, hindi mo aaminin. Kasi ganun din ang ginawa mo dun sa Committee on Public Accounts. Nandun ako. That is precisely the reason why I seconded the motion of the Honorable Paduano, Mr. Chair. Kasi alam ko rin na nagsisinungaling siya. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Thank you, Congressman Akop. Yes, Chair. Congressman Fernandez. and I would like also to manifest that I'm also a member of the public accounts. As a matter of fact, lagi natin sinasabi to that dangerous drugs, public accounts, yung sa human rights, and my committee, we're all together. Umiikot kami sa mga issues regarding dyan sa issue ng kay Mayor Tumang, issue ng different committees. And we know, Mayor Tumang, yung mga ginawa mong pagsisinungaling ngayon. Actually, kanina, nakikinig lamang kami. Akala namin, nasasabihin mo yung mga totoo. When you were mentioning about yung hindi mo kilala, medyo parang nagkatingin na kami dito. Parang may saliwa itong sinasabi. It's hard, no? Sana wag po kayo magpaawa, no? Dahil hindi kami maaawa sa inyo, dahil hindi po kayo nagsasabi ng totoo. Your Honor, But of course, let me finish. We'll be giving you a chance. Doon, pinag-usapan na po natin to ng mga maraming hearings sa public accounts. And we have a lot of evidences showing you yung pinakita namin mga pictures and even manifested by the different resource persons. And now, babaguhin ninyo inyong statement? And that's the reason why hindi ko na po matiis. Kanina, I was trying to ask Chairman Paduano to reconsider and to withdraw and give you another chance. Pero still, you're trying to lie dito sa committee ito. We elevated your issue on this Quadcom para sabihin mo yung mga sinabi mo doon at i-manifest mo dito. But unfortunately, hindi mo po ginagawa. Yun lamang po, Mr. Chairman. Okay, salamat, Congressman Fernandez. So, before we took a short break, the Chair recognized Congresswoman Luistro, and at the moment, she still has the floor. So, you can proceed now, Congresswoman Luistro. Mr. Chair, I Chair. believe that they still have a pending motion. Okay, so if there's They're about to move. if there is another motion, the Chair would like to hear the motion. Congressman Akop? Mr. Chair,
since former Mayor Tumang was cited in contempt by this committee, may I move that former Mayor Tumang be meted the penalty of being confined dito po sa premises of the House for the period until the committee report of this Quad Committee is finished. So move, Mr. Chair. There is a motion to detain Second. former Mayor Tumang in the House detention facility until the committee terminates its hearing on the issue of drugs and pogo. Any second? Duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. So, Comsec, please coordinate with the Sergeant at Arms in order to escort. Sir, Oh, I will continue with my interpellation. Mayor Tumang, sandali lang po. I'm sorry, I'm a bit, pwede po bang, there's still questions that will be asked by Congresswoman Luistro. So, mari po bang umupo ho muna kayo, Mayor Tumang, nang sa ganun mapagpatuloy yung pagtatanong ni Congresswoman Luistro. Congresswoman Luistro, you have the floor. Mr. Chair, Mayor Tumang,